Hello, Peter here, your Pinoy accountant. So, very quick video lang about sa mga frequently asked questions about yung panibagong EBIR form version 7.9.6. So, ito yung mga usual na questions. Number one, pwede pa bang gamitin yung old na version 7.9.5? So, yes, pwede nyo pang gamitin. And if nakapag-file na kayo using the old version, hindi nyo na kailangan mag-file ulit using the new version. So, magdo-double filing na kayo pag ginawa nyo yon. So, the old form, ayan, pwede nyo pang, old version, pwede nyo pang gamitin yon. So, number two, ito, commonly asked question din ito. They follow the instructions yung sa previous video natin. Actually, I got that from the BIR pages on how you can transfer your old data sa panibagong version ng EBIR form nga. So, yung tanong nila is, yung branch code is from 5 digits na supposed to be, nagiging 3 digits ulit. So, what should I do? So, ganun talaga yung workaround nun pag ginawa niyo yung suggested na steps. Magiging 3 digits ulit yon, but yung pro lang nun is you can view easily yung mga previously filed ninyo na mga files or returns. So, yun lang yung, kumbaga, yung setback yon pag ginawa niyo yung method na yon. So, paano ba, ano ba yung gagawin natin so that magiging 5 digits yon. So, papakita ko sa inyo mamaya yung step by step naman. If gusto niyo talaga 5 digits. So, yung commonly tanong din nun is, may problem ba if 3 digits? So, walang problem yung 3 digits na branch code. Yung 5 digits actually ginawa lang yan because there are some companies, yung the big companies having mga 1,000 branches, yun nga, madami ng branches nila. So, kailangan nila ng mas madaming branch code. So, yun, abot na sila ng 1,000. Ayun, yung branch code nila. But in our case nga, di ba, 00 lang naman tayo or 001. So, hindi siya masyadong nagmamatter sa atin or hindi tayo masyadong affected with the 5 digits na branch code. So, ayun. So, no problem kung yung branch code natin is 3 digits lang. So, if you would want to use yung ating guide as suggested by the BIR pages, ayan, you can view our previous video. So, ayan. So, number 3, ayan. Yung iba gusto, 5 digits talaga yung branch code nila. Ano ba yung gagawin nila? Yung suggestion ko niyan is, ayan, gumawa kayo ng, pagka-install nyo ng version 7.9.6, ayan, gawa kayo ng panibagong profile ninyo. So, hindi nyo susundin yung ating previous video. So, gawa kayo ng bagong profile, and then from there, ayun, lalabas na yung 5 digits pag nag-fill out kayo ng mga panibagong forms. Ayan, so pag in-install ba yung 7.9.6, eto din, common question is, same folder niya in-install yung 7.9.6. So, ibig sabihin, na-overwrite niya yung folder na yon. So, yung tanong niya is, pwede niya pa bang i-view yung previous files niya? So, ang sagot niyan, yes. So, i-check niyo yung folder na save file. And then, you can rename yung branch code niyan, gawin yung 5 digits. And pag ginawa yung 5 digits, ayan, so tugma na yung ating profile na 5 digits yung branch code and yung file is 5 digits. So, pwede nyo na siyang ma-view using the version 7.9.6, I mean. So, ayan. So, magsasample naman tayo nito. So, ito. And, papakita ko sa iyo kung paano ba maging 5 digits yung branch code ninyo. 5 digits yung branch code ninyo. And then, paano ba natin ma-view yung previous files using yung 5 digits na branch code. So ito, example natin, ito yung usually kasi sa EBIR form lang na folder, kagaya na to. EBIR forms na folder natin, ini-install yung EBIR form. So yung iba, hindi na nila nilalagyan ng version 7.9.6, ganon. So, yung effect niyan, ma-overwrite. But the good thing is, yung mga files nyo actually nandito pa din sa save file na folder. Ayan. So, ayan yung mga files natin. So, hindi yan mawawala kahit i-overwrite natin yung folder. So, ito yung example natin. 7.9.5 na EBIR form. So, pakita ko lang sa inyo yung mga details dito. And then, mag-install tayo ng 7.9.6, 7.9.6. Ayan. Ayan. Kita nyo. 7.9.5. So, this is the old form. So, pakita ko lang sa inyo yung ating profile. So, ito, sample lang to ng ating profile under 7.9.5. So, ito yung TIN and then yung taxpayer's name, si San Goku, World of DBZ, ayan. So, yung mga na-file natin, example 1701Q, version 2018. So, ito yung mga previously filed natin. So, ito, magsasample tayo, magda-download tayo ng installer, and then i-install natin sa same folder. So, paano ba natin i-recover itong mga files na ito?
Again, to download yung panibagong EBR forms, go to the website, official website ng BIR, bir.gov.ph/EBIR forms. And then dito sa baba, kita nyo ito, offline EBIR forms package. And then ito, click here. Ayan, i-click nyo yan. And then, i-download nyo yung installer na file. So, i-unzip ninyo yon. So, ito, you can watch our detailed guide from our previous video. So, i-click nyo yan and then, ayan, i-download nyo yung installer na file and then i-unzip ninyo. So, ayan, let's open yung installer. So, open na natin yung ating installer na na-download. So, ito, before nyo i-execute pala or install, i-right click nyo muna and then dito sa properties, ayan, sa security, i-check nyo muna tong unblock so that, hindi i-block ng Windows yung pag-install ng ating EBR form. So, ayan, i-check nyo yan and then apply. And then, okay. And then, ito, pwede na nating i-install. So, i-double click ninyo yung ating installer and then kita nyo, do you want to allow this app? So, click nyo lang yung yes. So, i-click nyo yung next. And then, ito yung common na ginagawa is same folder lang. Hindi nyo na nilalagyan yung version 7.9.6. So, ito, EBR forms na folder. So, ma-overwrite nyo yung ibang mga files. So, yung question is, pwede niya pa bang i-recover yung old na file? So, yun, papakita ko sa inyo kung paano nyo ma-recover. So, ito, i-click nyo lang yung next. And then ito, this is 7.9.6. Yan, 7.9.6. And then next. So ito, sa folder, EBIR forms. And then start menu folder 7.9.6. So ito, install. So hintayin natin ma-install yung mga files. So ayan, click nyo, finish. So balik tayo dun sa ating EBIR form na folder. So ito na yung panibagong EBR forms na folder. But if i-check yung save file na folder, nandyan pa din yung mga previously file natin, mga returns. Kahit 7.9.6 na to. So i-open natin yung app, BIR forms. Ayan, so kita ninyo, this is already the version 7.9.6.0. So, yun nga yung suggestion ko if gusto nyo talagang 5 digits yung branch code ninyo, create kayo ng new profile. So, ilagay nyo ulit dito yung profile ninyo. So, and input nyo yung PIN and then yung mga details dito. As indicated doon sa ninyo, COR. So, i-check nyo yung COR ninyo. So, ito yung PIN, for example, ayan, 00. Kita nyo, 5 na yung 0 for the branch code. And then, RDO code. Ayan, piliin nyo yung RDO nyo. And then, line of business. Ayan, and then yung details ng taxpayer's name. For example, yung example natin is San Goku. Ayan. And registered address niya is Planet of DBZ. Ayan. And then zip code, example 8888, and then the telephone number, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then email address nyo na din. Ayan. And then, ito, click lang kayo ng any form. For example, 1701Q, version 2018. So, kita nyo dito is wala na yung previously na mga file natin na returns. Ito, click nyo yung fill up. Ayan, so input nyo ulit yung inyong TIN. So, yung branch code again, 50 na. And then yung email ninyo. Dapat mag-match to dun sa in-input nyo kanina na details sa profile nyo. Pag hindi niya i-accept. So, ito, double check nyo lang yung details and then click yung submit. Ayan. So, yung branch code natin is 5 digits na. But hindi nyo makita dito yung file na return. So, i-click yung fill up. Ayan. So that you will see na kita nyo dito sa 10, 1, ayan yung kanyang main na 10, and then yung branch code niya is 50 na. So the next step is paano ba natin i-view yung ating old na mga files. So actually, dalawang ways, I mean. So the easiest way niyan actually is dito sa branch code, if tanggalin nyo lang yung 0, and then enter, ayan. So lalabas na dito yung mga previously filed natin na mga return. So
i-check natin if ma-view ba natin. Ayan, click yung view. Ayan, hintayin lang natin mag-load. So, ayan. So ito yung previously filed natin na return nung 1701Q 2025 na third quarter. So kita niya yung TIN dito is 3 digits pa lang. So ayan, so na-solve na natin yung ating problem kung paano ba natin i-view yung ating mga previous na files. So yung second method naman, pakita ko sa inyo. So that hindi nyo na papalitan tong 0 dito, gagawing 3. So i-open nyo yung save files na folder. So balikan nyo yung EBIR forms na folder and then dito may folder dito na save file. So i-double click ninyo and ito na yung mga forms actually na na-file nyo previously. So yung gagawin nyo is pwede nyo itong i-rename. Ayan, i-rename nyo. So, gagawin yung 5 digits yung ating branch code. So, again, 9 digits yung main natin na 10. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then, yung branch code nito is 3 pa lang. Kita nyo, 3 0. So, mag-a-add tayo ng 2 0 dito. Ayan. And then, ganun din sa other files. Ayan. So, medyo ano lang, matagal to because manual. So, this is the second way. So, depende sa inyo kung ano yung preferred ninyo. Ayan. So, subukan natin i-open ulit yung ating EBIR form kung lalabas naman itong mga forms na ito. So, enter nyo again yung TIN ninyo. Limang branch code, 000. Ayan. And then, automatic nyo nang linode yung profile natin. And then, i-check natin dito, 1701Q version 2018. Ayan, so kita nyo, ayan, lumabas na yung mga previously filed natin na mga returns. So, subukan natin i-view ulit. Ayan, so kita nyo, successfully, we were able to view yung mga old na mga returns natin. But yung pinaka-key talaga dito or dapat natin gawin is ipiprint natin siya in PDF so that hindi na tayo magkaka-problem kagaya nito. If may panibagong EBIR forms, ayan. So, hindi nyo na kailangan i-load pa ulit tong mga previously filed niyo na returns because may PDF copies na kayo ng final copy nung mga returns na na-file niyo. So, yun yung best practice, kumbaga, is to print. Kaya nga, ina-advise natin is i-print nyo talaga yung final copy ng returns na na-file ninyo. I-print nyo as PDF. Pwede namang PDF. I-print nyo yung proof of filing ninyo. Ayan. And the proof of payment na din. So, yun lang yung ating video for today. Pakita ko lang ulit sa inyo yung mga FAQs natin. So, ayan. So, we just talked about itong mga FAQs ng panibagong BIR form. So, if may mga tanong pa kayo, just comment down below. And if, yun, gagawin ko ng video kagaya na to so that mas madali natin i-follow pag may mga instructions. So, if may mga tanong pa kayo, just comment down below again. And again, thank you very much sa mga nag-support sa ating channel, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, sa mga nag-share. Ayan, sa mga nag-send ng donation. Ayan, thank you very much. And if you would want to download may mga templates tayo, mga Excel file, you can go to our website www.pinoyaccountant.com/download. Ayan. And if you would want to send support sa ating channel, ayan, go to our website www.pinoyaccountant.com/donate. So, yun na ating video for today. Again, thank you very much and I'll see you in our next videos.